Sa eksena na ito, ang mga bagong bully ay nagulat sa kanilang mga nakita. Mabilis niyang tinanong si Young-sik kung sino ang nanggugulo na yon. Si Young-sik, na kahit siya ay naguguluhan, inamin niyang hindi niya alam kung sino ito, maliban sa bigla na lang itong dumating at isa-isa niyang binugbog ang mga kasama natin. Ang bagong dating na bully ay diretsyo na kinonfronta si Yuijin, gusto malaman kung sino siya at bakit siya nanggugulo dito. Si Yuijin, patuloy sa kanyang katahimikan, ay tinitigan lang sila, tumangging sumagot o makipag-usap. Lumaki ang inis ng bully dahil sa katahimikan ni Yuijin, at inutos niya sa ibang kasamahan niyang alisin ang face mask ni Yuijin upang makita ang kanyang mukha. Agad ang dalawang bully ay tumatakbo patungo kay Yuijin, at agad humakbang ng mabilis si Yuijin upang mailunsad ang kanyang mabilis na sikos sa mukha ng kanyang kalaban, samantalang ang isa pa ay mabilis na sinuntok din sa mukha ni Yuijin at agad bumagsak ang dalawang bully na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. At si Young-sik ay sumigaw sa galit. Inutusan niya ang natitirang mga kasama na salakayin si Yuijin, sa pag-aakalang baka malupig nila ito sa dami nila. Ang mga bully ay nagumpisa tumakbo patungo kay Yuijin. At sa kabila ng papalapit na panganib, nanatili si Yuijin na kalmado at walang ipinapakitang emosyon, handa sa kanyang mga kalaban. Samantalang si Jinwoo, na tila walang kamalay-malay sa nangyayaring gulo, ay makikitang naglalakad sa isang pasilyo. Dala-dala niya ang pagkain na hiningi sa kanya ng mga bully kanina. Habang naglalakad, iniisip niya kung sino nga ba talaga si Yuijin, na biglang nagpakita at mabilis ding nawala. Habang iniisip niya kung sino si Yuijin, bumalik sa kanya ang masakit na alaala, ang mga malupit na galaw na ginawa sa kanya ni Young-sik. Takot si Jinwoo at umaasa na sana ay hindi na mangyari muli ang ganitong karahasan sa kanya ngayong araw. Subalit, habang papalapit si Jinwoo sa kanyang silid-aralan, napansin niya ang isang kakaibang eksena. Nakita niya ang maraming tao sa labas ng kanilang silid-aralan. At bigla nang makita niya ang isang bully na biglang tumilapon palabas sa pinto ng silid-aralan. At habang marahan siyang lumalapit upang mas malinaw na makita ang nangyayari, siya ay na-shock na makita ang maraming bully na nakahandusay sa sahig, bugbog sarado. At lalo siyang nagulat nang ma-realize na si Yuijin, ang misteryosong estudyante na kanyang inisip, ang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Sa pagkakamangha, iniisip ni Jinwoo sa kanyang sarili, ginawa ba lahat iyon ng estudyanteng iyon mag-isa? Samantalang si Young-sik ay puno ng galit. Nahihirapan siyang intindihin kung sino si Yuijin at paano mayroong isang taong ganito kahusay sa kanilang paaralan na hindi niya alam. At habang naglakad palapit si Yuijin kay Young-sik, tinanong ni Young-sik si Yuijin kung sino ba ito at bakit mo kami biglang ginulo. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Yuijin at tinatanong si Young-sik kung bakit ito nambubuli. Lumapit si Yuijin kay Young-sik at nagbigay ng matinding babala na babalik si Yuijin kapag nabalitaan niyang may binubuli ulit siyang iba. At sa susunod, hindi lang ganyan ang mangyayari sa inyo. At naguguluhan si Young-sik, iniisip kung kaibigan ba ni Yuijin ang isa sa kanilang mga nabiktima. At hinihingi ni Yuijin ang sagot mula kay Young-sik. At imbis na magpakita ng takot o pagpapasakop, tinawanan at ngumiti lang si Young-sik kay Yuijin na sinasabing bakit niya gagawin yon. Siguro masyado kang nanonood ng pelikula. Akala mo ba susunod ako sa'yo? Pinipilit niyang maliitin si Yuijin at pinagtatawanan ito. Subalit, bago pa matapos magsalita si Young-sik, biglang kumilos si Yuijin. Hinawakan niya si Young-sik sa mukha at biglang ibinagsak ito sa sahig ng todong lakas. Ang biglaang pag-atake ay sobrang hindi inaasahan, kaya laking gulat ni Jinwoo na nanonood sa gilid. At habang dumudugo ang muka, inulit muli ni Yuijin na itulak ang muka ni Young-sik sa sahig ng paulit-ulit para maging dahilan sa lahat ng pagkabigla. Sa desperasyon ni Young-sik sumisigaw ito kay Yuijin ng tama na. At muling inuulit ni Yuijin ang tanong sa kanya na kung susunod pa ba siya o hindi. Habang nagdurugo ang mukha sumagot si Young-sik ng madali na susundin na niya ang lahat ng gusto ni Yuijin tumigil lang ito. At umalis na si Yuijin, at habang naglalakad si Yuijin, dumaan ito kay Jinwoo na labis na nagulat at na-shock sa nakita. Nag-iisip-isip si Jinwoo, sinusubukang intindihin ang lahat. Iniisip niya, hindi ko inakala na may makakagawa nito, makikita ang lahat ay tinalo ng isang tao, napag-isip at napagtanto niyang kahit si Young-sik na laging nagyayabang at feeling malakas, ay maaring mapahiya kapag naharap sa mas malakas pa sa kanya. Samantala napansin ni Young-sik si Jinwoo na tinitignan ang pangyayari. Galit at posibleng nahihiya, inakusahan ni Young-sik si Jinwoo na natutuwa sa nangyari.
Galit at inutusan nito si Jinwoo na lumapit sa kanya ng madali. At si Jinwoo na labis na bibigla at natatakot, at sa muling pagkakataon bigla na lang lumitaw ulit si Yuejin. Sumusugod at hinawakan niya si Young-sik sa mukha at itinulak ito sa pader. Pero hindi pa doon natapos si Yuejin. Sa harap ng lahat, binali niya ang daliri ni Young-sik. Sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman, nawala na ang tapang ni Young-sik. Nang harapin ulit siya ni Yuejin, at tinanong kung akala ba niya ay binibiro lamang niya ito, mabilis na itinanggi ni Young-sik at ipinangako niya na hindi na niya gagambalain ang sinuman. Pero sumagot si Yuejin mukhang hindi na sapat iyon para sa kanya, at sinasabing na kung kinakailangan, babalik siya at tutuparin ang kanyang banta dito. At umalis na si Yuejin, at habang naglalakad si Yuejin palabas, lahat ng mga estudyante, kasama na si Jinwoo, ay naiwan sa pagkagulat sa kanilang nasaksihan. At habang dumaan si Yuejin kay Jinwoo, sinabi nito na ito ang bayad ko sa pagkain na binigay mo. Nalalo pang napagulat kay Jinwoo habang pinapanood si Yuejin na lumalakad paalis. Samantalang, habang patuloy na naglalakad si Yuejin, tumawag siya sa telepono, tinutukoy niya sa kausap sa telepono na bagaman may konting problema, nasolusyonan na ito. Sa eksena sa paaralan nila Jinwoo, malinaw ang naging resulta ng mga aksyon ni Yuejin dahil pinag-uusapan ito ng lahat ng estudyante. May mga babaeng bully na nag-uusap tungkol sa nakakagulat na pangyayari. Nagtatalo sila kung sino ang maaaring may kagagawan, at nabanggit nila na lahat ay dinala sa ospital at si Young-sik, isang kilalang bully, ang may pinakamasamang kalagayan sa lahat. Nagdududa sila kung estudyante ba sa kanilang paaralan ang may kagagawan dahil sinubukan nilang hanapin ito ngunit walang silang nahanap. Habang nag-uusap ang mga babaeng bully, may napansin silang kakaiba sa labas, ngunit hindi tiyak sa eksena kung ano ito. Sa likod ng eksena, si Jinwoo ay malalim na nag-iisip, iniisip kung sino ang misteryosong estudyante na naghamon sa mga bully. Siya ay namangha sa kakayahan ng individual na ito na mag-isa niyang nagapi ang lahat ng mga taong iyon. Sinusubukan ni Jinwoo na pagtugma-tugmain ang mga pangyayari, at iniisip kung sino ang estudyante na iyon. At biglang may tumawag sa pangalan niya mula sa labas. Agad niyang tiningnan kung sino at napagtanto niyang ang kanyang ate ito, si Cha Seoha, ang tumawag sa kanya. Nagulat din ang mga kaklase niya, lalo na ang babaeng bully, sa pagdating ni Cha Seoha. Si Jinwoo ay nagulat at tinanong ang kanyang ate kung bakit ito nandoon. Nagulat ang mga babaeng bully nang malaman na si Cha Seoha, na kilala sa paaralan, ay ate ni Jinwoo. Sinabi ni Cha Seoha na dumalaw siya dahil binabaliwala ni Jinwoo ang mga tawag niya. At inutusan nito si Jinwoo na kunin ang kanyang bag at sumama sa kanya. Naguluhan si Jinwoo dahil hindi niya alam kung saan sila pupunta. Pero dahil sa matapang na tono ni Cha Seoha, agad sumunod si Jinwoo. Pagkatapos ay tumingin si Cha Seoha sa bully na babae. Sinabihan niya ito na nakita niya sa video ang mga pang-aapi nito kay Jinwoo. Bagamat hindi direkta inapi ng mga ito si Jinwoo, ginamit nito ang mga lalaking estudyante para gawin ang masamang gawain para sa kanya. Halatang takot ang bully na babae habang kinokonfronta siya ni Cha Seoha. Banta pa ni Cha Seoha, isasampa niya sa korte ang lahat ng bullies. Sinabi niyang bagamat maaring maging maluwag ang batas sa mga bata, sisiguraduhin niyang malalaman ng lahat ang kanilang masasamang gawain. Nagulat ang lahat ng estudyante, lalo na ang bully na babae, sa sinabi ni Cha Seoha. At umalis na sila Cha Seoha at Jinwoo, mabilis na tumakbo si Jinwoo patungo kay Cha Seoha, habang namangha at nagulat ang ibang mga estudyante. Pag-abot niya kay Cha Seoha, ipinahayag ni Jinwoo ang kanyang mga alalahanin tungkol sa maaaring epekto ng kanyang mga ginawa. Nag-aalala si Jinwoo na baka may masamang balita o chismis na kumalat tungkol kay Cha Seoha sa internet o baka siya ay makatanggap ng masasakit na komento dahil sa kanyang sitwasyon. Nag-aalala si Jinwoo tungkol sa posibleng negatibong epekto sa kanyang kapatid na si Cha Seoha dahil sa pagtanggol nito sa kanya. Takot siyang magkaroon ng masamang balita o reaksyon dahil sa kanyang karanasan na binubuli. Sagot ni Cha Seoha ng may determinasyon, nililinaw na wala siyang nagawang mali at ang mga bully ang may kasalanan. Hindi siya natatakot sa anumang posibleng problema o negatibong atensyon. Handa siyang harapin ang lahat para ipagtanggol ang kanyang kapatid. Ang mga sinabi ni Cha Seoha ay may malalim na kahulugan, kaya't napaiyak si Jinwoo. Naantig siya sa walang sawang suporta at handang gawin ng kanyang ate ang lahat para sa kanya.
Samantala napansin naman ni Cha Seoha si Eugene sa gitna ng mga estudyante at umalis na rin bigla. Lumipat ang eksena sa paaralan ni Eugene. Sina Hyukjin at Jaehyung ay inaalala tungkol sa kanilang mga interaksyon kay Seoha. Ipinahayag ni Hyukjin ang kanyang nais na makipag-ugnayan muli kay Seoha at hinikayat si Jaehyung na tawagan ito. Subalit, sinabi din agad ni Jaehyung na baka abala si Seoha. Habang sila ay nag-uusap, nakikinig si Yuna sa kanilang pag-uusap. Sinabi ni Sukjo kay Yuna na baka si Eugene ay naging bantay ni Seoha noong sila ay nasa Amerika. Tumugon si Yuna na may pagkalungkot at pagtanggap, ipinapakita na alam niya ito. At naalala ni Yuna ang nakaraang usapan nila ni Annie. Banggit ni Annie na maraming gagawin sa Amerika at ipinahiwatig ang mga pagsubok sa pag-aaral sa operasyon ng kumpanya. Bilang biruan, binanggit ni Annie na may narinig siyang chismis tungkol kay Yuna na may boyfriend ito sa Amerika. Mabilis itong itinanggi ni Yuna. Pagkatapos ay sinabi ni Annie na narinig niya na ang batang iyon malamang ang hinihintay na boyfriend o kung sinong dagdag sa mga karakter ay babalik sa Korea at gusto na asahan na ni Yuna ang formalities na mangyayari. Balik sa kasalukuyan oras, mukhang galit si Yuna, posibleng dahil sa kanyang naalalang kaganapan. At tahimik lang si Sukjo habang pinagmamasdan ito. At biglaang tumayo si Yuna na nagulat ang lahat. Sinabi niya na gusto niyang makipag-usap kay Eugene ng masinsinan at hinihiling sa iba na bigyan sila ng privacy. Pero si Jaehyung, na nagpapakita ng nakakatuwang mukha, ay tumanggi at tinanong kung bakit kailangan nilang umalis. Bilang tugon, binigyan siya ni Yuna ng matapang na tingin na ikinagulat ng lahat at umalis na rin agad ang mga ito. Nang harapin ni Yuna si Eugene, tinanong niya kung may oras ito mamaya para makipag-usap. At agad tumanggi si Eugene na ikinagulat ni Yuna. Sinabi ni Eugene kay Yuna na mag-grocery siya kasama si Dayon pagkatapos ng klase. Pagkatapos, nag-alangan siya at tinanong si Eugene kung pwede ba siyang sumama. At nagulat si Eugene dito. Tiniyak naman ni Yuna na kukuha siya ng pahintulot mula kay Dayon para sumama. Lipat sa eksena sa palengke. Magkasama na sa pamimili sina Dayon at Yuna. Samantala habang nasa palengke, tinanong ni Sukjo si Eugene tungkol sa kanyang kalusugan. Binanggit niya na kahit hindi maganda ang pakiramdam ni Eugene, napansin niyang abala pa rin ito at kinumpirma ito ni Eugene. At tinanong din ni Sukjo si Eugene kung siya ba ay naging tagabantay dati kay Cha Seoha at kinumpirma ulit ito ni Eugene. Dahil dito, nagtanong si Sukjo kung nakilala ba ni Eugene ang iba pang mga artista habang ginagawa niya ito. Sinabi ni Eugene na maiksi lang ang panahon niya sa trabahong iyon, kaya hindi siya nakakilala ng iba. Huli, tinanong ni Sukjo kung may posibilidad bang maging tagabantay ulit si Eugene kay Cha Seoha sa hinaharap. Sagot ni Eugene ay hindi tiyak. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, tahimik na pinapanood at pinakikinggan ito ni Yuna mula sa malayo. Samantala, nagsorry si Dayon kay Yuna at sinasabi niya na baka wala namang dahilan talaga kung bakit sumama sina Yuna sa kanila sa pamimili. Pero siniguro ni Yuna na gusto niya talagang sumama. Binangit pa ni Dayon ang tungkol sa kanyang kuya, sinasabi niya na minsan mahirap intindihin ang kanyang kuya, sa kadahilanang kaya naman niyang mamili mag-isa pero patuloy pa rin itong sumasama. At sinabi naman ni Yuna na nainggit siya sa magandang relasyon ni Dayon sa kanyang kuya. At nagulat dito si Dayon at inalok si Yuna na mag-dinner sa bahay nila. Nagulat si Yuna at tinanong kung totoo ba ito. Tiniyak ito ni Dayon at binanggit pa na magaling magluto ang kuya niya at maaaring hilingin sa kanya na siya ang magluto ng hapunan. Dahil dito, natawa silang dalawa. At habang nakikita ito ni Eugene at Sukjo, nagtaka sila sa kung ano nangyayari sa dalawa. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.